Hey yo, good day everyone. Welcome to another video of Dito sa Man Cannot Ride. Okay, traction control, the good, the bad, and the ugly. Okay. Ano muna yung traction control? Ang traction control, isa yung rider aid, okay? Isa yung rider aid na kung saan minamanage nung ECU at nung mga sensors at nung engine yung power delivery kapag merong loss of traction. Okay. Ayan. Itong XSR 900 na to, meron tong traction control. The Vulcan, wala. And Octavia, mainit-init pa, galing kami sa ride, wala siyang traction control. I-demonstrate natin pa paano mangyayari yun. Kapag halimbawang nagra-ride tayo, at let's say natin naka 70%, 80%, 100% yung throttle natin, masayang masaya tayo, tapos bigla tayong napadaan sa loose surface, oily surface, o may nangyari sa daan, o nagkaroon ng pagkakataon na biglang mag-brake traction. Ang ibig sabihin nun, mawalan ng kapit sa daan yung rear tire. So ito yun. So umiikot siya, di ba? Umiikot-ikot sa daan, happy tayo, ride tayo ng ride. Tapos biglang nag-wheel spin. Ang wheel spin, yun yung nag-excessive spin yung gulong o nag-overspin yung gulong pero hindi naman kumakapit. Kasi nga siguro may nadaan ng kung anumang bagay o may nangyari sa daan na naging dahilan para magkaroon ng loss of traction o nabawasan yung kanyang traction, yung kanyang kapit. Now, ang mangyayari, merong mga sensors sa motor, tulad nito. Itong sensor sa ABS, pwedeng speed sensor din yan, or baka talagang merong dedicated sensor yan, at nakita nung sensor na, huy, nag-wheel spin tayo. Ibabalita niya yan kay ECU. Si ECU ngayon, sasabihin niya, huy, kailangan nating i-manage yung loss of traction na yan. Paano ma-manage ang loss of traction? Yung wheel spin natin na mabilis, kinakailangan nating pabagalin. So kailangan bumagal yung ikot ng gulong. And para magawa yun, sasabihin nung ECU o nung computer o nung kung ano mang meron sa motor, sasabihin niya sa engine na, huy, magbawas tayo ng power. Maraming paraan yan. Pwedeng yung ECU, i-close niya yung secondary throttle valves kung meron man. Pwedeng ikakat niya yung ignition, i-retard niya yung ignition para mabawasan yung power, or ikakat niya yung fuel delivery, yung sa injectors, yung duty cycle ng injectors para mabawasan yung power, or isasarado niya yung primary throttle valve kung ang kanyang motor ay ride-by-wire, or combination of those things, or kung meron mang iba pa. Basta ang bottom line nun is babawasan ng power, ikakat yung power para bumagal yung spin ng gulong, yung overspin ng gulong, at pag bumagal yan, magre-regain niya ng traction. Pag nag-regain ng traction yan, at sinabi ni sensors na, uy, okay na tayo, bumalik na yung traction, may kapit na tayo, kasi hindi na nag-wheel spin. Okay, sabihin ngayon dun sa ECU, sabihin ni ECU, okay, sige, back to normal tayo, business as usual. So, i-manage uli yung power. Ngayon, paano nasasabi ni sensor na merong loss of traction na nag-wheel spin ito? Kadalasan kino-compare nung sensors yung ikot ng front ng rear tire sa ikot ng front tire. Kapag ang kanilang ikot ay pareho, yung rate ng ikot ay pareho, then yung calibrated na ikot yung from factory, kapag nandoon yun within spec, ang sasabihin ni sensor ay okay pa tayo. Pero kung halimbawang biglang bumilis ang ikot ng rear tire compared to the front tire, iisipin ng sensors, oo, bakit ganun? Normal lang ikot ng front tire pero biglang bumilis na lang bigla ang rear tire. Wheel spin yun. Okay? Doon ngayon papasok ang traction control. Now, let's go to the good, the bad, and the ugly. Dahil, pasensya na ha, ito ay based on my research, based on my experience, based on my observation, based on my opinion.
Okay? Kung hindi kayo nakaka-relate sa mga sasabihin ko, kung hindi kayo naniniwala at kung hindi kayo nag-agree, problema nyo na yun. Okay? Now, the good thing about traction control is that it's a rider aid. Okay? Nakakatulong siya para maging safe yung ating ride. Ito yung tipong mga just in case. Okay? Ang problema, ito yung the bad. Yung si rider ay nagiging over-dependent dun sa rider aid. Yung rider aid, hindi na ngayon rider aid. Siya na yung nagko-control. Siya na yung bahala sa lahat. Ipinapaubaya na ng rider yung riding niya dun sa mga computers or riding aids. Ang nangyayari dyan, kaya sa bad, kasi nakakalimutan na ng rider na magsanay ng throttle control skills, braking skills, control skills, stability skills. Wala na. Yung rider ngayon, kahit walang skills, hindi na siya naaalarma na, uy, kailangan ko mag-aral ng proper riding skill. Okay lang yan, hindi na. Bakit? May rider aid, merong traction control. Ang pinaka-specific dyan na is walwal na lang kiwalwal, di ba? Walwal na lang kiwalwal, wala nang pakialam yan kasi okay lang yan. Ima-manage ng ECU at ng engine yung traction control. Ima-manage ng traction control yung power. Okay lang, basta pirmi ako dito, walwal ako. Wide open throttle. Yan ang nangyayari doon. Okay, at ayun nga, umulan na. Okay, so wait lang. Tayo inautusan. Okay, diretso na natin yung pag-vlog habang tayo inutusan na. Wala nang problema doon, di ba? Ang aking Spider-Man umbrella. Okay, wait. So, nandun na tayo sa the bad. Wait lang. Wait lang. Okay, so kanina nga nasabi na natin yung the good. Which is a good thing na yung mga just in case, mga pang-suporta sa rider aid. Yun nga lang, ang the bad is hindi na siya nagiging rider aid. Minsan nagiging over-dependent na yung rider dun sa rider aid. Nangingibabaw na ngayon yung paniniwala na, ay, ililigtas naman ako ng traction control. Kahit na magwalwal ako na magwalwal, okay lang. Kahit na walang skill, kahit na hindi ako marunong sa safety, okay lang. May traction control naman eh. Ayan. Yun ang the bad. And now, ano yung the ugly? The ugly thing is, ginagawang selling point ng mga manufacturers ang mga taga lalayo tayo dun sa sounds at baka maka-copyright tayo. Okay, anyway, nagiging selling point na ngayon ng mga manufacturers yung rider aids. At sasabihin nila na, uy, bilhin nyo tong motor namin kasi marami tong rider aids. Kahit wala kang skills, okay lang. Basta meron kang pambili. At saka basta ibibili ka ni papa mo, at saka ni daddy mo, o ni mami mo, o ni mama mo, o ng sugar mami mo, o ng sugar daddy mo, okay lang yan. Basta may pambili ka, bilhin mo to. Okay lang na wala kang safety, okay lang na wala kang skills. Pwede kang mag big bike. That's the ugly thing about it. Kasi isipin nyo itong scenario na to. Let's say yung isang manufacturer, gumawa siya ng 100 motorcycles, 100 big bikes. Ngayon, nung binebenta niya na ngayon sa market, ang bumili lang 10. Kasi yung 10 yun, sila lang yung may riding skills. Sila lang yung kayang patakbuhin yung motor. Kasi yung motor, walang rider aid. Okay? So sabi nung manufacturer, paano naman yung 90 units pa? Paano natin mabebenta yun? Sasabihin ng mga analyst, kasi yung mga bumibili nagba-back out kasi hindi daw nila kayang paandarin kasi mahirap daw i-manage yung power, mahirap daw i-manage yung handling, mahirap daw i-manage yung system, ganyan. So sabi ngayon ng iba, sabi, kasi kaya hindi nila binibili dahil wala silang sapat na skills para dun sa big bike na ginawa natin. Ganun ba? Nako. Sabi ni manufacturer, sige, lagyan natin yan ng rider aids. Tapos sabihin natin, kahit hindi sila marunong mag-ride, may rider aids naman. Okay lang yan. O ngayon, di ba?
Yung 90 units, lalagyan nila ng rider aids. Ibibenta nila ulit. Sabihin nila, ito, bilhin nyo na yung big bike namin. Kasi may rider aids na to. Kahit wala kang skills, okay lang. May ano naman may traction control naman to Kahit magwalwal ka na magwalwal, okay lang yan. Ayan, it's all about the money na ngayon. Bentahan na lang ang usapan ngayon. So ngayon, yung 90 units na yun, mabebenta yun. At ang mangyayari ngayon, ang nasa daan ngayon, meron tayong 100 big bike. Yung 10 doon ay nira-ride ng mga skilled riders, yung talagang marunong mag-ride, yung nag-aaral ng riding. Pero yung 90 units, yung mga tipong may pera lang na pambili o pang financing o may pang down. Sila yung ngayong nagkalat sa ngayon sa daan na naka big bike, wala namang skills at umaasa na lang sa rider aids na ginagamit na selling point ng mga manufacturers para maging mas mabenta yung motor, para mas madaming mabentang motor. Tapos ngayon yung problema na yan, it's a vicious cycle na sabihin ng manufacturer, kaya kami gumawa niyan kasi yun yung demand sabi ng mga consumers, gusto namin may rider aids kasi para ma-ride namin. Wala kasi kaming skills bentahan nyo kami ng motor na maganda yung technology. Ito naman si manufacturer, sumusunod lang kami sa demand ng customers. Yun ang gusto nila, yun ang bibigay namin. Tapos ngayon, sobrang mahal ng motor. Bakit? May traction control, may anti-wheelie, anti-dive, anti-squat, may collision management system, mayroon pa mga radar system, lean sensitive ABS, lean sensitive traction control, may mga kung ano-ano pang slipper clutch, clutch assist, kung ano-ano pa mga clutch systems, mayroong diba? Quick shifters, yan, auto blips, ride by wire. Darating ang panahon, yung motor uupuan na lang natin tapos siya na yung bahalang umandar. So that's it. Traction control, sana may natutunan tayo kahit paano nakarelate kayo sa mga sinabi ko. May napulot kayong kapaki-pakinabang kung ano nga ba ang traction control, paano gumagana ang traction control, at ano yung the good, the bad, and the ugly. Walang masama sa rider aids. Ako aaminin ko sa inyo, ako gusto ko may rider aids yung motor ko. Lahat ng rider aids sa motor gusto kong meron ako. Pero sana pwede kong i-turn off para pag i-off ko, magagamit ko, mahahasa ko, mapapractice ko naman yung riding skills ko. Kasi mahalagang may riding aids, nakakatulong yan, pero mas mahalaga na merong riding skills. Kasi yung mga riding aids na yan pwedeng masira, pwedeng mawala, pero yung skills, tsaka yung safety, tsaka yung attitude natin, yung tatlo, knowledge, skills, attitude natin, hindi mawawala. Basta't meron tayong comprehensive knowledge on motorcycle riding, meron tayong proper riding skills, meron tayong magandang attitude towards riding, we will become better, safer riders on the road. Okay na, bibilin ko na yung pinabibili ni Commander. I will see you on another video.